Hop! Ito mula kay Sangkay dyan. Japan, kinakatakutan ngayon ng China. Uy, totoo kaya to? Sige nga, panoorin nga natin. Isa sa may malaking character noon mga sangkay ng World War II ay ang Japan, na kung saan isa po sa malaking kalaban ng Amerika at Pilipinas. Ngayon na naman mga sangkay, ang Japan di umano ay nagre-ready na nga ba sa isang malaking digmaang pandaigdigan. Ngunit mga sangkay, naiiba ito kaysa noong panahon ng World War II dahil ang Japan ay kakampi ngayon ng Pilipinas at Amerika. Magandang oras po sa lahat ng mga solid sangkay, sa lahat ng ating mga kababayan na nanonood ngayon, no? At ngayon, mga sangkay, pag-uusapan po natin, ito pong isa sa mga matunog na balita na tila baga ang Japan di umano ay nagre-ready na sa isang malaking digmaang pandaigdigan. Bago natin simulan ang ating topic mga sangkay, ay subscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayun. So kung ikaw ay nanonood dito sa YouTube, makikita nyo po yung subscribe button sa ibaba. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood sa Facebook, syempre wag nyo pong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. Yes. At eto, may papagawa lamang po ako sa mga nanonood po sa Facebook, okay? Saglit lang to. Habang kayo ay nanonood, sundan nyo lamang po ito. Makikita nyo po yung tatlong tuldok bandang itaas ng video na to. Ayan mga tol, follow nyo yung nyo. Yung Facebook. Tsaka yung step na tinuturo nyo ngayon. Sa inyong mga cellphone, so pindutin nyo po yung tatlong tuldok. I-check nyo po ngayon mga sangkay. May lalabas po na show more. Pag napindot nyo na yung tatlong tuldok, pindutin nyo rin po yung show more. Okay? I hope na nasundan nyo pong lahat. So ito na nga mga sangkay. Tingnan po natin itong balita. Is Japan preparing to fight a war? Uy. Okay, nagiging usap-usapan na rin po ito ngayon sa international dahil nga po sa tumitinding mga sigalot ng mga bansa ngayon at lahat naman siguro ng mga bansa ay nagre-ready na sa digmaan kahit po ang Pilipinas na sana hindi mangyari. Our next story focuses on Japan. It is making a sharp pivot away from pacificism. Tokyo is building up its war machine, upgrading airports and ports, and selling lethal weapons to allies. Okay. Ayan na, mga sangkay, nag-i-improve na po ngayon ang Japan pagdating po sa kanilang kagamitan pandigma. Alam po natin kung gaano kadelikado o malakas na Yun, nag-improve or nag-upgrade. banta ang Japan kahit po sa China kasi alam po natin ang Japan kung gaano po kalakas at gaano po kagaling pagdating po sa taktika ng pakikipagdigma. We'll start with the latest announcement which came today. Tokyo wants to expand some of its vital infrastructure. It has identified 16 airports and ports. Ayan na. Nag-upgrade po sila mga sangkay, ano? These will serve as staging areas for Japan's self-defense forces and the Japanese Coast Guard. In Japan, they don't have an army. They call it a self-defense force. Okay. Yan po yung tawag sa kanilang military. Self-defense force. Pero parang ganoon na rin mga sangkay. Parang yun kasi ang naging sanction sa kanila simula po ng World War II. Nung matalo po sila sa digmaan. At ngayon, mga sangkay, ang tanging ginagawa lamang po nila ay bawal po silang lumusog. Bawal po sila mangialam sa mga digmaan ng ibang mga Bawal sila makipagdigma. Yun. Alam ko yun eh. bansa. Depensa lamang po ang kanilang gagawin. Self-defense. Ngunit ngayon, mga sangkay, mukhang nag-iiba na po ng ihip ng hangin. And our facilities are being upgraded for it. A green light from the cabinet is expected soon. The airports will be equipped with longer runways. The ports will get more facilities so that the Coast Guard can use them for supplies. Basically, these are military-level upgrades. Okay. So, basically, ito daw po ay isang military upgrade na kanilang ginagawa ng Japan. So, ano to? Alam po natin, ang China, lalong-lalo na po itong North Korea, magkaanuhan po mga sangkay, mayroon pong sigalot laban po sa Japan. It's not clear which facilities will get them, but reports say ports and airports in Hokkaido and Okinawa will be upgraded.
And these regions are home to the Naha Airport and the Ishigaki Port. Yan po. Japan to upgrade 16 ports, airports Dami. for defense from Okinawa to Hokkaido. So, ito ay nakikita ngayon ng media na preparation po ng Japan sa isang digmaan. So, sino kaya kalaban nila? China ba o North Korea? Both are strategically important. Their position close to the Taiwan Strait. It's a region gripped by tensions. The Taiwan Strait. China challenges Taiwan routinely. It sends warships and warplanes to the Taiwan Strait. Should China decide to invade, the Taiwan Strait will turn into a battleground, and Japan recognizes this threat. So it's building up deterrence against. Okay. So, ngayon kasi umiinit po yung usapin tungkol sa digmaan ng Taiwan against China. So, malaking bahagi ang madadamay dito kahit ka sa Pilipinas eh. Abot po tayo. So, ang Japan, ito po yung kanilang preparation, and I'm sure yung Lalo na Japan. Sobrang lapit nila dun. Tawid dagat lang. mga kaalyado ng Taiwan, yan po yung magiging kalaban ng China kung in case mangyayari yung gulo. Against Chinese aggression. Tokyo is also helping its friends do the same. Earlier this week, it made another major shift. Japan is now ready to sell fighter jets to the world. 定は我が国の安全保障環境にとって、These decisions are based on Japan's security environment. And in order to realize a fighter aircraft that meets the necessary performance and to avoid jeopardizing the defense of Japan, it is necessary to transfer finished products from Japan to countries other than partner countries. The review was based on the recognition that we need to secure a position where we can contribute equally to the UK and Italy. たものであります。 Now, in the global arms bazaar, such defense deals are common, but for Japan, this would be a first. In the past, such exports were banned, but now Japan has unveiled a new policy. It allows the export of lethal weapons, although under strict conditions. Japan will sell weapons only to its defense allies, to countries that have a defense pact with them. Plus, these countries should not be involved in a war. And each transaction will require a cabinet approval. These new rules will pave the way for Japan to sell a new fighter jet. It's called the Tempest. Sa Japan nga ako curious mga sangkay sa kanilang pandemya eh. Kasi itong Japan, mahabang panahon po na naging tahimik po ito simula po nung nagkaroon ng World War II. Nung natalo po sila ng Amerika, tahimik na po yung Japan. Kaya nga ang tawag sa kanila eh. For sure, meron niya mga nakahanda. Sobrang tagal nilang nanahimik. Meron niya mga niluto. Sa kanilang military self-defense lamang. No? Hindi po tinatawag na military. So, hindi po ito kagaya noon mga sangkay, 'di ba, na talagang rampant. Kitang-kita po natin yung nung World War II, makikita mo sa mga video, kitang-kita po natin kung gaano po nagso-show of force ang Japan. Pero for a long decades na siguro, mga sangkay, ilang dekada na po, no, simula po nung after ng World War II, never na po ang Japan nagparamdam sa mga critical na kaglagayan ng mundo kagaya ng pagkakampi no, sa mga sigalot. Pero ngayon, nag-upgrade na. Dahil may approval na rin po galing sa Amerika. So ano ito? Preparation for war? 3 countries are developing this warplane, the Tempest. There is Japan, of course. And then there is the United Kingdom and Italy. Now, reports say this jet will have technologies like artificial intelligence and advanced sensors to help pilots. But the Tempest won't be operational anytime soon. Experts predict it will be deployed only by 2035. So there are still 11 years to go. Yet China is already worried. China noted the report and expressed serious concerns over this. Given Japan's history of militarist aggression, Japan's military and security moves have been closely watched by its Asian neighbors and the international community. Okay. Mukhang kinakabahan po dito yung China. Kasi, alam po natin, alam po ng China, kung gaano po kalupit sa strategy ang Japan pagdating sa digmaan. Di lang strategy. Advance pa ang Japan, no? Sobrang advance ng Japan.
Ngayon, nagwo-worry po yung China. Ito, oh. 度关注。 China is referring to Japan's role in the Second World War. That's when Japan was an imperialist force. It had joined forces with the Axis powers led by Hitler's Germany. The war did not end well for Japan. It was forced into submission and attacked with nuclear bombs. The US dropped these bombs on Hiroshima and Nagasaki, and this is what ended the World War. Sa Japan po natapos kasi ang digmaan. It also led to the birth of a pacifist Japan. Their constitution renounces war. It says Japan will never have a military force, which is why they do not have an army. Oh, 'di ba? After ng World War II, ganyan na po mga sangkay. Wala po silang militar. Pero ngayon, ayan na. Kaya natatakot po ngayon yung China. Yan ang kinakatakot po nila mga sangkay. Kasi, alam po ng China kung anong history ng Japan. Isa po sila sa nabiktima dyan. A self-defense force. Over the past few years, we've seen a visible dilution of this stand, though, because Japan's threat perception has changed. It looks at China's military expansion with alarm. It fears that a strong PLA could encircle Japan. And these concerns are shared by Japan's allies too. Hence the preparation, hence the policy changes. Tokyo is well within its rights to respond to these threats. So, mga sangkay, ako hindi na ako magtataka kung dumating yung time na itong Japan, biglang makikita po natin na may show of force na naman. Pero ibang-iba po ito noon. Kung noon kasi, pangit yung image ng Japan kasi para po silang mananako po sila at that time eh. Sila po yung nag-i-invade, kumbaga. This time, kakampi po sila ng ng Amerika at ng Western countries na noon, mga sangkay, mortal nilang kaaway. And these new strategic initiatives are a step in the right direction. So ngayon, mga sangkay, yan po, ang China kinakabahan kasi itong Japan nagre-ready na ata sa digmaan. Magkalapit lang pa naman sila. No, well, ano po ang inyong opinion? Sa tingin nyo ba, kailangan na talagang magparamdang ang Japan para po kabahan naman ang China at maging ang North Korea? Well, just comment down below. Yun, alright. Kaya tingin nyo, natatakot na ba yung China dito sa Japan? Yun, i-comment nyo lang sa baba. Yun, maraming salamat dito kay Sangkay Janjan.